Assalamualaikum and good day class. My name is Shardan Abdullah and today we will learn about maintenance, upgrade at repair from chapter 3. Of course class, napaka-importante ito when it comes to our computers. From the word maintenance, paano ba natin i-maintain yung computer natin? Upgrade at repair. So tumutulong ito para mas mapanatiling maayos at mabilis at gumana yung computer natin. So class, maintenance, upgrade, and repair, troubleshooting computers. Si troubleshooting naman ay gina-help ito paano natin i-resolve kung ano ba yung problem ng isang computer. Bakit? Of course, pag may problema ang isang computer, ginahanapan talaga natin yan ng paraan paano ito maayos. So there are various ways of different things that can go wrong with your computers, but whatever it is that is causing problem in the computer, troubleshooting will be process if the deduction, logic, and some trial and errors. So pag nag-ayos tayo ng computer, si troubleshooting nag-use siya ng deduction, logic, at trial and error. So ibig sabihin, deduction, from the word deduction. So pag umayos tayo ng problema, naghahanap tayo ng dahilan ng problem. So, logic. Of course, hindi pwedeng wala kang knowledge pag maayos ka ng computer. Trial and error. Sinusubukan natin ng iba't ibang solusyon at paraan para gumana ang isang computer. So, class, meron tayong basic step in troubleshooting. So, number 1, document the whole process and step have you taken. Ibig sabihin from the word document. Ibig sabihin, i-document mo daw yung whole process ng pag-aayos mo ng computer mo for you to know na alam mo kung saan ka nagtapos at saan ka nag-end. So, kailangan kung ano man yung makita mong problem dun sa computer mo, i-write down mo na yan. So, alam mo yung step by step kung sakaling balikan mo yung process na yon. So, number 2 is write down all the error message. Ibig sabihin, class, so, pag may nakita ka ng mali sa screen or sa computer mo, i-write down mo na yan siya for you to know paano yun siya aayusin. For example is, may nakita kang no internet connection, system error, printed not found. Kapag nakita mo yun siya, isulat mo yun siya. So, alam mo kung ano yung mga maling nangyayari dun sa computer mo. Number 3 is restart the computers. Minsan, ang problema kasi lang ng computer natin is temporary lang. Kaya kapag ni-restart mo yung computer mo, bumabalik yung normal system niya. So, example na naman is kapag ang computer mo is nag-freeze. Diba? Ang ginagawa natin, nire-restart lang natin yung computer natin tapos okay na. Or di kaya yung mouse natin is nag-freeze siya. So, yan. So, pwede siyang solusyonan ni restart. So, number 4 is check the cables. Always check the cables, class, kasi nga, minsan, possible na yung power cable mo lang or monitor cable, keyboard cable, internet cable lang ang may problema. So, i-check talaga ito. So, minsan, maluwag or natanggal lang yung cable mo kaya hindi gumagana ng maayos yung computer natin. Let's proceed to flowcharting. Si flowcharting naman po ay isang graphical representation ng mga step or process. Ibig sabihin, ito ay isang diagram o drawing. So, instead na puro explanation yung pinapakita natin, gumagamit tayo ng flowchart para ipakita or ipa-visual way kung paano natin ginagawa ang process. So, flowcharting are graphical representation of steps. It was originated from computer science as a tool for representing algorithm and programming logic, but had extended to use in all other kinds of process. Ibig sabihin, nagmula ang flowchart sa computer science, kung saan ginagamit ito para ipakita ang algorithm at programming logic. Ibig sabihin, ginagamit ito ng mga programmers para ipakita kung paano
para gumagana ang isang program or system step by step. So, mahalaga si flowchart dahil tumutulong ito para mas mapadali nating makita or maintindihan yung isang process ng paggamit. Another thing is nakakatulong din si flowchart sa pag-identify ng mga problem dahil nakikita natin kung saan steps nagkakaroon ng error or mali yung computer natin. So, for example na lamang is pag, di ba nagbubukas tayo ng computer class. So, di ba chine-check natin kung nakasaksak yung power cable, pagkatapos pinupinod natin yung power button. Tapos, kapag ginawa natin itong diagram or flowcharting, gumagamit siya ng shape at arrows. Nakakabuo tayo ng flowchart na nagpapakita ng step kung paano natin gamitin ang computer. So, dahil dito, mas madaling maintindihan ng mga tao yung process. So, meron na tayong flowchart symbols. So, yan, nakikita niyo class, meron tayong mga flowchart symbols. Ito yan siya, si flowchart symbols, gumagamit tayo ng iba't ibang symbols o shape na may specific meaning ang bawat symbols. So, tumutulong ito siya para ipakita kung anong klaseng step ang ginagawa natin or process. Ang mga symbols na ito ay mahalaga dahil nagbibigay sila ng structure or clarity sa flowchart natin. So let's proceed to initial checkup of your computer system. Do the following initial checkup of your computer system. Ibig sabihin class, kayo ba? Chine-check nyo ba yung computer nyo chine-check nyo ba yung computers nyo? So bago daw tayo mag-repair ng computer, kailangan muna natin gawin ang initial check-up. Kasi minsan na nangyari is konting problem lang pala, pinapalaki natin. So, kailangan natin ng initial check-up. So, number 1 is check the computer is plugged in the power supplies. So, siguraduhin na ang computer ay nakasaksak sa outlet. Number 2 is check the cords, plug, USB, and connectors. Tignan nyo kung yung lahat ng cable device or USB device ay maayos na nakakabit. For example, yung keyboard USB, mouse USB, printer cable. Kapag maluwag ito, maaaring yun lang pala yung dahilan kung bakit hindi gumagana yung computer mo. So, check the network cords, yung network natin, network cable, check it kapag hindi nakakabit ng maayos, kaya wala siyang internet connection. So, number 4 is the check phone line dial tone. So, ito naman, class, is para yung computer natin, pag gumagamit tayo ng telephone line, kailangan may dial tone siya para gumana yung connection. Diba? I-check natin yan. So, number 5 is check the printer is turned on. Siguraduhin na ang printer natin ay naka-on at may ink at papers. So, number 6 is check the installed software configuration. So, class, ang software configuration ay isang setting program sa computer natin. So, for example na lamang is, pag hindi gumagana yung printer, baka hindi lang nakaset bilang difficult yung print yung printer natin. So, check it before making. Number 7 is check boot sequence setting. Ang boot sequence ay isang order kung saan magsa-start yung computer system natin. Usually, ang unang binabasa ng computer ay ang hard drive kung saan naka-install ang operating system. Kapag mali ang boot sequence, hindi maglo-load ang system. So, check the boot sequence system settings. Number 8, turn off the computer and wait 10 seconds. Patayin daw ang computer. So, di ba ang ginagawa natin is, yung iba, ginagawa is, pag napatay na, wala na eh. Hindi na nila kinukuha. So, kailangan, before 10 seconds, hinihintay natin na magkaroon ng 10 seconds, pagkatapos i-on muna natin ulit. So, ito yung parang nire-reset niya yung system ng computer natin. So, yun siya.
So, let's proceed to routine check for newly assembled computers. So, bago daw natin assemble ang computer natin, kailangan muna natin gawin ang routine check. Number 1 is check the post power on self-test. Ibig sabihin, yan yung automatic test na ginagawa ng computer kapag binubuksan mo ito, di ba? Nangyayari, gumagana yung RAM, yung processor, yung hardware. So, pag may problema yon siya, nagkakaroon siya ng beep sounds. So, yung computer natin. So, kailangan i-check yung power on self-test. So, number 2 is check loading time of operating system. Ibig sabihin, kailangan tinitignan natin kung gaano kabilis, di ba? Yung pagbukas ng operating system natin. Di ba minsan ang tagal mag-loading ng computer natin? So, kailangan chine-check natin yung loading system, operating system natin. So, number 3 is check the DXDIAG, Direct X Diagnostic Tools. So, ito naman yung tool na ginagamit para i-check ang graphic sounds at system information ng computer natin. So, gumagamit ito para malaman kung okay ba yung video or audio system natin. So, check the DXDIAG. Number 4 is do audio test. Ginagawa natin, di ba? Do audio test. Sinusubukan natin kung gumagana na ba yung speakers at headphones natin. For example, yung sa music, sa video, yan. So, para ma-test natin kung kumukuha ba yung video natin or music natin, do audio test. So, check the hardware status. Tignan kung maayos ba yung part ng computer tulad ng RAM, hardware, drive, keyboard, at mouse natin. Number 6 is check the performance status. So, ito naman yung paraan kung yung performance status ba ng ating computer is mabilis ba or mabagal. So, for example na lamang is yung computer natin is naghahang or naglalag. So, i-check natin kasi baka may problema lang sa memory or software ng computer natin. Number 7, listen for suspicious noises. Diba ang nangyayari, meron siyang ibang sound, yung greening sound, tapos parang may clicking sound or parang maingay na sound. So, kapag narinig mo na yung iba't ibang tunog na yan sa loob ng computer mo, is maaaring sign na yan siya na may sira ang hardware. Number 8 is check for malware and virus by scanning. So, ginagawa natin, chine-check natin yung malware and virus. Si malware and virus, siya yung harmful programs na may tendency na makasira sa computer natin. So, kailangan mag-scan tayo gamit ang antivirus software. For example, kapag may virus ang computers, bumabagal yung system natin, may pop up na ads or nagkakaroon ng errors. So, yun siya. So, class, tandaan natin, si troubleshooting means finding and fixing computer problem step by step to us to know kung ano ba yung problema ng isang computer natin. Importante yun siya na alam natin or dapat may knowledge tayo when it comes sa pag-ayos ng computer para hindi rin masayang yung pera natin na konting problem is pinapaayos agad natin. So, kailangan alam natin yun siya. So, that will be all and thank you for listening. Sana may natutunan kayo para hindi masayang pera natin. Thank you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. I am the second reporter of the Group 2. So before I start, I would like to introduce myself first. I am Crisal M. Ragacho. Tools for testing computer hardware. Selecting the proper tool will help you to the maintenance of testing you require. Using the right tools will avoid any damage to any parts of the computer.
Tools also need a proper care. Regular maintenance and a good storage are needed. It is important to keep all tools in a secure and safe place to keep away from accident. So, sabi nga dyan, no, ang pagpili po ng tamang tools is mahalaga talaga para magawa natin na maayos ang maintenance and testing ng computer. Kasi po, kapag tama po yung tools na ginamit natin, syempre, maiiwasan natin yung pagkasira ng mga computer parts. And also, kahit sa computer talaga is kailangan din natin alagaan yung mga tools na gagamitin natin, and also dapat talaga nalinisin natin ito and i-maintain at itago sa maayos na lalagyan para kapag hahanapin natin ito is madali na lang natin makikita. And also, importante rin po na ilagay natin yung mga tools sa ligtas and secure na lugar para maiwasan po yung mga possible na aksidente. So when we say anti-static risk trap po is ginagamit po siya upang maiwasan ang electrostatic discharge or ESD habang nag-aayos or nag-assemble tayo ng computer at iba pang electronic devices. Kasi po, may sariling statistic or kuryente po sa katawan natin na kapag nag-aayos tayo is pwede itong ma-discharge papunta sa electronics components and mabilis itong masira. Ang anti-static strap po is nagbibigay po siya ng way para mawala yung kuryente mula sa katawan natin papunta sa ground. Ibig sabihin, kapag ginamit natin itong anti-static wrist strap po is pwede pong mawala yung kuryente na nasa katawan natin. And also, mas ligtas yung mga electronics and mas mababa yung risk na masira yung devices habang nag-aayos tayo. Again, ang anti-static wrist strap po is protection po siya laban sa statistic na kuryente galing sa katawan natin para hindi po masira ang mga electronic parts or yung mga sensitive na parts ng computer. So, let's proceed to the anti-static mat. So, ang purpose po ni anti-static mat po is ina-absorb at nilalabas nito ang static electricity para hindi ito mapunta sa mga electronic parts. In another word, ang anti-static mat po is protection po siya ng work area laban sa electricity para manatiling safe ang mga computer components. So, ang anti-static mat po is nilalagay po siya sa mesa at tumutulong po siya para maiwasan yung pag-ipon ng static electricity sa mga kagamitan at sa mismong computer parts. So, let's proceed to the hand tools. Ang hand tools po is karaniwang ginagamit po natin kapag nag-aayos, nag-assemble, and nagre-repair po tayo ng computer. So, we have these screwdrivers. So, ang screwdrivers po is ginagamit po siya para magluwang and maghigpit po ng tornilyo or bolts. So, the first one is the flathead screwdriver. Ang flathead screwdriver naman po is para po siya sa tornilyo na may isang straight lang na guhit. So, the second one is Phillips screwdriver. Ang Phillips screwdriver naman po is para po siya sa tornilyo or bolts na may cross sa ulo. So, the third one is Torx screwdriver. Ang Torx screwdriver naman po is para po siya sa star-shaped na tornilyo na madalas po natin itong makita sa laptop and the other na mga devices. So, the next one is hex driver o screwdrivers. Para naman ito sa may 6 na gilid or hexagon na shape na tornilyo. Again, what I've said kanina po, ang purpose po ng screwdriver na ito or mga screwdriver na ito is para pong maghigpit and magluwag ng mga tornilyo or bolts. So, let's proceed to the pliers and cutting tools.
So, the first one is needle nose or long nose pliers. Ang purpose naman po nito is panghawak po siya ng maliliit na pyesa or ng mga gamit. So, the next one is wire cutter. From the word wire cutter, no, ginagamit ito para pangputol ng mga wire, no? From the word cutter, no, pangputol. So, wire stripper. So, ang wire stripper naman po is pangtanggal po siya ng balot or installation ng wire. Di ba yung wire is may balot? So, yan po yung ginagamit para matanggal yon, wire stripper. So, let's proceed to the crimper o crimper. Ang crimper naman po is ginagamit po siya para ipitin or i-secure ang connector sa dulo ng cable o wire. So, the next one is tweezer. Ang purpose ni tweezer is pangkuha po siya ng maliliit na tornilyo or bolts. So, the next one is part retriever. Ang part retriever po is pangkuha naman siya ng nahulog na bolt sa masisikip na bahagi or masisikip na surface. So, flashlight. So, familiar naman po tayo sa flashlight, di ba? Ang flashlight po, ang purpose naman nito is para po makita natin ng malinaw or ng maayos yung loob ng computer. So, the next one is punch down tool. Ang punch down tool is ginagamit po siya sa pag-ayos ng network wires sa patch panel or termination block. So, in another word, ang mga tools na ito is nakakatulong para mas mabilis, mas maayos, at mas ligtas po yung ating trabaho kapag nag-aayos tayo ng computer. So, the next one is cleaning tools. So, hindi po sapat na marunong lang po tayong mag-assemble or mag-repair ng ating computer. Dapat alam din po natin kung paano natin ito aayusin, kung ano ba yung tools na gagamitin natin sa paglilinis nito. So, we have the soft load. So, we are all familiar naman po sa soft load. Ang soft load po is pangpunas po siya ng mga computer parts and also the computer para hindi po magasgas yung computer parts. So, the next one is compressed air. So, ang compressed air is para po siyang vacuum. Panghipan po siya ng alikabok sa loob ng computer, lalong-lalo na po sa fan and motherboard. So, another one is the cable ties. So, ang cable ties is para po maayos yung mga cable at hindi po magulo sa loob ng system unit. Kumbaga, ang cable ties is pang-ipit po siya para hindi po magulo yung mga cable doon sa loob ng system unit. And also, the parts organizer. So, no, familiar naman po tayo when we say organizer is lalagyan po siya ng mga tornilyo or bolts and also maliliit na pyesa para hindi po mawala. And also mas organized. So, let's proceed to the safety precaution. Ito po yung paalala bago po tayo magbukas or mag-ayos ng computer. So, sabi nga dyan sa number 1, i-shut down at i-unplug muna ang computer bago ka gumawa ng anumang attempt na disassemble or buksan ng system unit para siguradong walang kuryente at maiwasan yung mga possible na aksidente. So, number 2 is, sabi nga dyan, is tanggalin lahat ng mga metal na suot tulad po ng bracelet, singsing, relo, at kahit relo. Kasi po, kahit naka-unplug na ang computer, is pwede pa rin may natitirang electric charge na maaari pong makasira ng parts or makasakit po sa atin. So, number 3 is siguraduhin po na tuyo po yung ating kamay. Kapag basa po kasi yung ating kamay is may posibilidad po na masira yung mga mechanical parts or magkakaroon po ng electric shock and also baka po makuryente po tayo. So, let's proceed to the number 4. So, number 4 is sabi nga dyan,
magtrabaho daw po tayo sa malamig na lugar and kung saan tayo komportable. Kasi po, para hindi tayo pagpawisan habang ginagawa natin yung ating task or yung pag-aayos natin ng computer. Dahil po, yung pawis po is pwede pong makaapekto sa mga parts ng computer. For instance, kapag tumulo yung pawis natin, is pwede pong masira yung computer or yung parts ng computer. So, sabi nga dyan sa number 5 is bago daw po hawakan yung loob ng computer is mag-ground muna. Ibig sabihin, hawakan mo muna yung ibang metal surface, halimbawa po yung computer case, para mawala po yung static electricity sa katawan natin na maaari pong makasira sa sensitive na computer parts. So, number 6, sabi nga dyan sa number 6, is maghanda muna ng lalagyan para sa mga parts or tornilyo na gagamitin or tatanggalin natin. And also, mas mabuti po yung lalagyan po natin is naka-level po siya. Bawat lalagyan is may motherboard screw, SD drive screw, para hindi po tayo malito sa pagbalik kapag ibalik natin yung mga inalis natin. So, number 7 is hawakan daw muna natin ng maingat yung mga parts kapag tinanggal natin yung mga piyesa. And also, ilagay natin ito ng maayos sa isang stable at ligtas po na lugar para po maiwasan na mawala yung mga piyesa na inalis natin. So, number 8 is kung ayaw daw po natin matanggal yung isang component is huwag daw po nating pilitin. No? Huwag daw natin pong pilitin alisin. I-check muna natin kung tama ba ang pagtanggal natin or baka may ibang parts o screw na nakaharang doon. Kapag daw po hindi daw po maalis is huwag na daw po natin pilitin para hindi po masira yung system unit natin. So number 9, sabi nga dyan, mag-ingat sa paghawak ng motherboard. Kasi po, yung motherboard po is yung ilalim po nun is madami pong matutulis na bahagi na pwede po tayong makasugat or masugatan. So, number 10, the last one is huwag daw po natin kailanman tanggalin yung power supply. Ang power supply po is, ito po yung kahon na nakakabit sa gilid or ilalim ng system unit na kung saan nakakabit po doon yung mga power cables. So that's end of my discussion. I hope na may natutunan po kayo, and kung may gusto po kayong itanong is itanong nyo na lang po sa akin in person. So, Assalamualaikum and good day everyone. I am Rasmia Kadir. So, this is the continuation of the report ni Ma'am Crisel, the third reporter of the Group 3. So, the first one is the regular maintenance and the diagnostic check. So, ang ibig sabihin po nito is, ito po yung mga gawain para po mapanatiling maayos, mabilis ang takbo po ng computer. So, dapat is, punasan din natin ito siya ng tuyong cloth. At kapag ang computer, kung may computer ka is, ilalagay mo po ito siya sa maayos na airflow para po hindi mag-overheat at maiwasan ang sinasabi moisture. So, the next one is this clean up. So, ang ibig sabihin naman po nito is, ito po yung mga sinasabi na nagtatanggal po siya ng mga temporary parts at iba pong parts na hindi na po importante para po magkaroon ng maraming free space. So, the next po is this defragmenter. So, ang ibig sabihin naman po dito is, dito po is inaayos niya po yung mga files sa hard drive para po mas mabilis ma-access ang data. For example, i-schedule ang defragmentation once a month kung HDD ang gamit mo. So, kinakailangan mo na talaga siyang i-defrag. So, kapag mabagal mag-open ng file, so, kailanganin mo na talaga siyang i-defrag. So, the next one is update the antivirus. So, alam naman natin kung ano po yung ibig sabihin nito. So, ang ibig sabihin po nito is pinoprotektahan po ang computer laban po sa mga virus, all malware at hackers. And i-update lang po ang Windows Defender or iba pong antivirus weekly po. Mag-scan din po kaagad ng computer kapag may kahinahinala pong file. So,
Next is uninstall unused programs to maximize space. So, madali na rin po siyang intindihin. So, tanggalin lang po yung mga program na hindi na po ginagamit para po lumuwag ang storage po ng computer. I-delete ang mga games o apps na hindi na po ginagamit. So, the next one is lock off the computer with password. So, dito po is para hindi basta-basta ma-access ang computer mo or files mo is gumamit ka ng password na mahirap po siya ulaan. Gumamit ka po ng number at symbols po ng letters. So, dapat is huwag kang gumamit ng password na madali pong ulahan. Katulad po ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, next, check the loading time of operating system. So, dito po is kapag matagal mabuksan ang computer kaysa sa dati po is maring may problema po yung computer. Mari pong start up program po yung kanyang problema. So, kinakailangan mo na siyang ipaayos. Kapag 10 seconds mag-open pa yung computer mo, okay pa yun siya. Pero kapag 10 minutes mag-open, ipa-check mo na po yung computer mo. Kailangan mo i-disable ang hindi na po importanteng startup or app sa task manager. So the next is check performance status. So dito naman po is kinakailangan tingnan kung maayos rin po ba yung takbo po ng CPU memory at disk. For example, kapag laging 90 to 100% ang CPU usage, so dapat mo nang ipa-check. It means may problema na po talaga yung program. So the next is check for update. So madali naman natin siya intindihin. So panatilihin lang po i-update ang operating system para po secure at may bago pong feature. For example, i-check ang Windows update. Dapat once a week ma-update po ang browser tulad po ng Google Chrome para po mas secure ito siya. So, the last page is make a regular schedule for maintenance. So, number 1 is daily. Dito po sa daily, dapat is linisin ang desktop files. Dito sa daily is dapat is shutdown ng maayos ang computer quick virus scan. And sa weekly naman po is kinakailangan naman po i-clean up na full virus scan and check updates. This clean up full virus scan and check updates din po. And sa monthly naman is i-install ang hindi na ginagamit na apps. Kailangan din po i-check ng mabuti ang performance status every 2 to 3 months. Ito na yung general cleaning ng hardware, important files sa USB or cloud, backup important, and check hard drive errors. So, that's all po. Assalamualaikum and good day everyone. I am Malibay Padsa, the fourth reporter of the Group 2, and today I will discuss the Chapter 2, which is all about troubleshooting computer system and networks. Troubleshooting means identifying, analyzing, and solving problems in a computer system. So, from sa pag-on natin ng computer hanggang sa pag-connect sa internet. So, maraming possible na nangyayari, may iba't ibang issues na pwedeng mangyari. First, problem with power supply. Ang power supply ay nagbibigay ng kuryente sa buong computer. Kapag ito ay defective or overloaded, hindi gagana ang hard disk at fan. So kapag may problema sa power supply, hindi mag-on ang computer, walang ilaw o tunog, hindi umiikot ang fan, minsan may amoy na parang nasusunog. Kapag hindi naman nag-on ang computer, i-check muna kung naka-plug ng maayos ang power cable, pakinggan kung may kakaibang tunog at amuyin kung may nasusunog na amoy. Kung sira, palitan ng 300 watts or higher. For example, pinindot mo ang power button pero walang nangyayari, walang ilaw at walang tunog. So possible na hindi naka-plug ng maayos ang power cable o sira ang power supply. Next is problem with startup. So kapag hindi umabot sa welcome screen ang computer, maaaring may loose cables or hardware. So ano pa yung mga dapat natin gawin? I-check lahat ng cables, siguraduhin na nakakonect ang power cable, tignan kung may maluwag na part sa loob. So for example, naka-on ang CPU pero black screen lang. Minsan cable lang pala yung problema.
Number 3 is problem with monitor or display. If naka-on ang computer pero walang display, possible na monitor ang problema. So, anong mga dapat nating gawin? I-check ang monitor cable connection, siguraduhin may power ang monitor, at i-move ang mouse kung naka-sleep mode. I-adjust din ang brightness. So, halimbawa, akala mo sira ang computer pero naka-sleep mode lang pala yung monitor. So, number 4 is problem with internet connection. So, kapag walang internet connection o putol-putol ang signal is maaaring ang problema ay nasa router, modem, telephone line, internet service or provider, or ISP o mismong computer. So, minsan hindi agad sira ang internet. Baka may lost cable lang o hindi nakakonect ang Wi-Fi. So, ano ba yung mga solutions? Tawagan ng ISP kung active ang internet. Check kung may dial tone ang landline. Check lahat ng cables from modem to router. Tignan ang Wi-Fi icon kung may red X. I-connect ulit ang Wi-Fi at ilagay ang tamang password. So for example, may Wi-Fi pero may X. Ibig sabihin, hindi properly connected. So next is number 5, problem with printer. Modern printer is nagbibigay ng error message kung walang paper or ink. So ano ba yung mga dapat gawin? Check power cable, check USB connection, install printer driver kung hindi recognized, mag-print ng test page, reinstall software kung kailangan. So halimbawa naka-on ang printer at may papel at ink naman. Pero kapag nag-click ka ng print, walang lumalabas. Pag-check mo ng computer, naka-offline pala ang printer. So, ano ba yung mga dapat mong gawin? I-open ang printer settings, i-set ito sa online, tapos subukan ulit mag-print. May mga times kasi na akala natin sira ang printer, pero naka-offline lang pala ito sa setting ng computer. Kapag nag-set ulit ng online at maayos ang connection, babalik ulit sa normal ang pagpa-print. Another example is, nag-send ka ng document para i-print, pero walang lumalabas na papel kahit naka-on naman ang printer. Pag-check mo, may power ang printer at may papel at ink naman. So, ang problema pala ay naka-pause ang printer or offline mode siya sa computer. Ano yung mga solutions? Pumunta sa devices and printers sa computer, i-right-click ang printer, i-check kung may naka-pause printing or use printer offline, i-uncheck ito para magpatuloy ang printer. So, meaning kahit maayos ang hardware ng printer, minsan software setting lang naman ang problema kaya hindi ito nag-preprint. Next is problem with RAM. Ang RAM ang memory ng computer. Kapag sira ang RAM, magbibip ang computer, hindi ito magbo-boot. So, ang solution is patayin muna ang computer bago buksan. Check kung maayos ang pagkakabit ng RAM, palitan kung defective. For example, nag-on ang computer pero biglang nagre-restart at nang paulit-ulit at hindi umaabot sa welcome screen. So, isa sa mga posibleng dahilan nito ay maluwag o defective ang RAM. So, kapag binuksan at inayos mo ang pagkakabit ng RAM, is minsan bumabalik sa normal ang pag-boot. At kasi hindi totally sira ang RAM, baka maluwag lang ang pagkakabit nito. Kapag inayos o nilinis yung RAM slot, pwede nang gumana ulit ang computer. Number 7 is problem with hard drive. Ang hard drive ang naglalaman ng operating system. So kapag hindi naglo-load ang OS, buksan ang BIOS, press F2 habang nag-on, check kung detected ang hard drive, check the SATA and power cables, pakinggan kung may clicking sounds. For example, pag on mo ng computer, lumabas ang message na no bootable device found o operating system not found. So, ibig sabihin, hindi ma-detect ng computer ang hard drive kung saan naka-install ang operating system.
Kapag may lumabas na no bootable device, possible na hindi nakakabit ng maayos ang hard drive o may sira ito. So, kailangan i-check ang BIOS at ang SATA cables. BIOS means Basic Input-Output System. Parang checker ng computer ang BIOS. Tinitingnan muna niya kung okay ang lahat ng parts bago niya paandarin ang system. So, ang SATA means Serial Advanced Technology Attachment. So, ang SATA cable ang daan ng files at information mula sa hard drive papunta sa computer. Number 8, computer suddenly hangs. Kapag sinabing naghahang ang computer, ibig sabihin hindi ito nagre-respond sa mouse o keyboard. Kapag nag-freeze ang screen at hindi ka makapag-click at hindi ka makapag-type. Dahilan kung bakit ito nangyayari. Masyadong maraming naka-open na applications, kulang ang RAM, may error ang isang program, may virus o system problem. So, ang solution is pindutin ang CTRL plus ALT plus delete. Open Task Manager, piliin ang not responding, click and task. So, for example, habang gumagawa ka ng assignment sa Microsoft Word, biglang hindi gumagalaw ang mouse at keyboard. Pag open mo ng Task Manager, nakita mo mong Word not responding. I-end task mo ito para i-close at bumalik sa normal ang computer. So, another example, naglaro ka ng online game tapos biglang nag-freeze ang screen. So, possible na mabigat ang game at hindi kaya ng RAM o graphics card kaya nagahang ang systems. Overall, troubleshooting is very important para ma-identify natin at ma-solve agad ang computer problems. Most of time kasi, simple checking of cables, connections, or restarting device can solve the issue. So that's all for the chapter 2, Troubleshoot System and Networks. By the way, class, magsisend po ako ng videos example how to fix those common problems in computer. So, let's talk about the common computer problems or issues. So, ano nga ba yung steps na dapat natin gawin upang ma-fix yung mga common problem natin or issues sa ating computer? Number 1 is when the computer suddenly restart or blue screen of death or the BSOD. So, ang una natin gawin, force shutdown. So, papatay natin yung computer or i-restart. Pero, dapat hindi natin i-overdo yun kasi nga mas lalo siyang lumala. Then use system restore. Then i-check natin yung hardware niya, yung CPU or yung fan sa loob ng ating computer. Then scan hardware or malicious software. So kailangan natin i-scan kung may virus ba ang ating computer. Restart in safe mode to diagnose that. Then i-formatin or reinstall natin yung ating Windows sa computer. Kapag naman nagka-problema sa sound, ito yung dapat nating gawin. Una is i-check natin yung connection or yung ating speaker and power. Siguraduhin tama or tama yung paggamit natin ng jack connect na hindi naka-plug sa mic slot. I-check natin yung out slot, usually yung green. Then i-adjust natin yung volume settings. I-sure natin na nakamute yung icon at hindi na-pick. Kapag ka naman nagka-problema sa ating keyboard is i-check natin yung USB PC2 connection. Check natin yung numlock light, yung defective if no light. Then i-try natin ang another keyboard and USB slot. Kapag nagka-problema naman sa mouse, sa ating mouse is i-check natin yung USB pa rin, PS2 connection. Look for the light under mouse optical laser type. Then move mouse to check response. I-try natin kung i-move yung mouse, ating mouse kung nagagana na ba. Then adjust pointer speed in control panel. Adjust scroll speed under wheel tab. Kapag ka naman nagka-problema sa ating programs is ito yung dapat nating gawin.
steps. Number 1 is check minimum steps requirements. Check minimum system requirements. And the next is i-restart natin ang ating computer or reinstall natin yung ating program. Then, check hard drive space. So, nandito ang possible causes, no? Maybe dahil sa viruses, sa overheating, at saka insufficient random access memory or the RAM. So, pwede natin i-repair yung Windows files via or through command prompt sa SFC or the scan now. Then research and trial error for solutions. Pwede tayong mag-research, pwede tayong manood ng tutorial para malaman natin kung ano or paano ba i-fix yung problem with programs na pwedeng makatulong sa atin or karagdagang kaalaman para ma-fix natin yung problem sa ating program. I am Sandara Osomangka, Chapter 3, Upgrading Computer Components. So dito, para mapalakas, mabilis, updated, and energy efficient ang iyong computer, kailangan bago ka mag-upgrade is sumunod sa safety guideline. Number 1, disconnect or power off muna dapat ang iyong computer. Number 2 is may pag-iingat ka sa mga hinahawakan mo. Then number 3 is kailangan gumawa ka ng list sa iyong mga layunin. Number 4, kompleto muna ang iyong tools. Number 5 is kung may papalitan ka doon is alam mo muna kung ano yung papalitan mo doon. Then number 6 is kailangan alam mo yung may mga issue doon sa loob ng computer mo. Number 7, the last one is basahin ang manuscript brochure para sa limit of warranty and para sa security cell. Bago ka mag-install ng mga bahagi ng iyong i-upgrade, kailangan mo muna malaman kung paano buksan ang case ng computer. So, meron tayong 4 na kung paano buksan ang case ng computer. Narito ang 4 na advantage kapag na-upgrade ang computer. Una is magiging mabilis at mahusay ang paggana ng computer. Number 2 is maiiwasan ang pagka-crash o pagkasira ng computer. Number 3 is madadagdagan ang capacity storage ng computer. And the last one is magiging mabilis ito at ang response time. Dito naman is kapag na-upgrade ang RAM. So, kapag na-upgrade ang RAM is magiging mabilis at mahusay ang paggana nito. So, for instance is kahit pagsabay-sabayin mo ang paggamit ng Google, Chrome, Adobe Photoshop, at Microsoft Word is hindi magiging problema dahil na-upgrade ang RAM is mabilis ito. Pagtanggal ng RAM at pag-install ng bagong RAM. Pagtanggal ng RAM. Pagsuri sa RAM. Ang pag-upgrade ng processor or CPU is nakakatulong para mapabilis ang paggana nito. Just make sure na compatible sila sa motherboard. And that's all. So ngayon, i-discuss ko ang tungkol sa pag-upgrade ng mga important parts ng isang computer or ng isang PC. Kasama na dito ang pag-remove at pag-install ng processor, pag-upgrade ng video card, hard drive, and the power supply. So, ang pag-upgrade ng computer parts is nakakatulong ito sa isang PC or sa isang computer para mas maging mabilis ang performance nito at para mas maging maganda ang graphics ng isang PC or ng isang computer. So when we say graphics is ito yung visuals na nakikita sa screen ng isang PC or computer like image, videos, and animation na pinaprocess ng isang graphics card. And also, ang pag-upgrade ng isang computer or ng isang PC is mas nagiging stable ang system ng isang computer. So, number 1 is removing the processor.
So, ang processor is ito yung CPU na tinatawag nilang utak ng isang computer or brain ng isang computer dahil siya ang nagpo-process sa lahat ng mga commands at tasks kaya pag inalis or papalitan ito is dapat maingat. So, step 1 is buksan ang computer case. So, ito ang unang step na gagawin para ma-access natin ang loob ng isang computer and dapat make sure na naka-off ang PC or naka-unplug para safe. Step 2 is hanapin ang processor. Makikita mo ito na nakakabit sa motherboard at kadalasan is nakatago ito sa CPU pan, the cooler, dahil kailangan nito ng cooling para hindi or para maiwasan na mag-overheat ang isang computer or uminit ang isang PC. Step 3 is tignan ang power cord ng CPU pan. So may maliit doon na port na cable na nakakabit sa motherboard. Usually, may level na CPU pan na dapat is alisin muna. Fourth is alisin ng CPU pan. So may 4 na pins ito na nakakabit sa motherboard and itwist ang mga pins na yon at ayon sa base na nakaturo kasi may nakaturo din yun ng arrow direction. Tapos dapat is dahan-dahan lang ang pag-angat ng pan. Huwag siyang ipwersa or i-force para hindi ito siya masira. Step 5 is tanggalin ang processor. So, kapag natanggal na yung pan is makikita mo na yung tinatawag na CPU. Iangat ang lock, tapos hindi ipwersa ang pag-alis ng processor. So, let's proceed to installing the new processor and pan. So, step 1 is ilagay ang bagong processor sa tamang pwesto nito. May maliit na gold arrow na sa gilid and dapat nakaalan ito sa arrow sa socket ng isang motherboard. Dapat hindi ito ipwersa ang paglagay nito kasi dapat ilagay siya sa tamang position kasi kusa din siyang lalagay doon. So, step 3 is isara ang CPU cover at ilock ang latch. Kasi para secured at hindi gumagalaw ang processor. Step 3 is ibalik na ang CPU pan. Dapat i-align ang 4 na pins sa butas ng motherboard tapos i-press siya ng pababa para mag-lock ito. Step 4 is i-plug ang power cord ng pan sa CPU pan slot. Importante ito kasi para gumana ang cooling system ng isang PC. So, bakit nga ba mahalaga or important ang pan sa isang PC or sa isang computer? Kasi importante ang pan sa isang PC or sa isang computer kasi para maiwasan na mag-overheat ang isang pan or mag-overheat ang isang computer and kapag kasi uminit ito is may possibility na masira ang isang computer or isang PC. So let's proceed to the number 2. Number 2 is upgrading the graphics or video card. So, like what I said kanina is ang video card is siya ang responsible sa pag-process ng mga image, videos, and graphics. Kapag in-upgrade, ito is mas gaganda ang display ng isang PC or mas smooth ang gaming or video editing ng isang PC. And also, nakakatulong din ito para mabawasan ang trabaho ng isang CPU at ang RAM. So, let's proceed to removing the old video card. First is tanggalin ang screw ng video card sa expansion slot gamit ang Phillips screwdriver. Sunod is alisin ang expansion slot clock and hanapin ang PCLE times 16 slot kasi sa dulo nito is may maliit na clip. I-press this clip gently para ma-release ang video card. And pag na-release na is dahan-dahan
hilain palabas ang video card. So let's proceed to installing the new video card. Para ma-install naman ang bagong video card is i-align ito sa PCLE slot and i-press it down. Hanggang marinig ang click nito kasi tutunog siya ng kusa. So ito na yung babalik na at higpitan dapat ang pag-screw para secure. And pagkatapos is ikabit na ang monitor cable tulad ng BGA, DBI o HDMI. And last is i-on na ang computer para ma-check kung gumagana ba ito. And kapag na-i-on mo na ang computer is kapag ang lumabas is black screen pa rin is i-check ang cable at siguraduhin mo na maayos ang power connection nito. And the number 3 is upgrading the hard drive. So, ang hard drive is ito yung storage ng computer. So, dito nakalagay ang operating system ng isang PC or ng isang computer at ang application at personal files. So, first is removing the old hard drive. First is hanapin ang hard drive bay. Second is tanggalin ang SATA cable. When we say SATA cable is ito yung Serial Advanced Technology Attachment is ito yung isang uri ng connection o interface na ginagamit para ikabit ang isang hard drive o SSD sa motherboard ng computer. So, sa madaling salita is ito yung parang daan or cable na connection na nag-uugnay sa motherboard para makapag-transfer ng isang data. So, sunod is alisin ang screw at last is alisin ang screw at dahan-dahan hilain palabas ang hard drive. So, let's proceed to installing the new hard drive. So, first is ilagay ang bagong hard drive sa bay. Second is, pag nailagay na is, dapat yung pag-screw sa kanya is higpitan para safe. Third is, ikabit na yung SATA cable at power cable. And last is, isara ang computer case. So, kapag hindi nag-load ang hard drive is i-check kung tama ba ang pagkabit ng mga cables. And kapag may narinig ka na kakaibang tunog is maaring sira na ang hard drive at kailangan na itong palitan. Number 4, upgrading the power supply unit PSU. So, ang power supply unit o PSU is ito yung nagbibigay ng power sa lahat ng components ng isang computer. Kapag mataas ang weightage at mas quality ang PSU is mas stable ang performance at para maiwasan din ang pag-overheat ng isang system. So, first is removing the old power supply. Kung paano ba mag-remove ng old power supply sa isang PC. So, first is tanggalin lahat ng power cables na nakakabit sa motherboard, hard drive, video card, at iba pang components ng isang computer. So, second is alisin ang screw sa likod ng case. Pagkatapos is slide palabas ang power supply. So, let's proceed to installing the new power supply. First is slide pabalik ang bagong PSU sa tamang position nito. Second is pag naipasok na is screw ito ng mahigpit para mas secured. Third is ikabit lahat ng power cables sa tamang slot nito or sa lalagyan. Pang-apat is siguraduhin na ang tama ang voltage requirements. For example, is 230 volts. Pagkatapos is i-power on ang computer at i-check kung bubukas. Kapag hindi nag-on ang isang computer is i-check ang power cord, outlet o extension.
So, in overall, ang pag-upgrade ng processor, video card, hard drive, at power supply is napakalaking tulong nito sa isang PC or sa isang computer para mapaganda or mapabilis ang performance ng isang computer. Good day everyone. Since I am the last reporter of our group, I'll be the one to discuss the last part of our topic. My name is Maleha W. Malasigan. So in this presentation, I'll be discussing RJ45 pin-out wiring standards and the two types of LAN cables na ginagamit sa network connections. So, for the unit of competency, ang focus natin ay set up computer networks. Isa sa pinaka-important na part dito ay cabling pin-out code, specifically yung RJ45 pin-out. Ang RJ45 ay yung connector sa dulo ng Ethernet cable na ginagamit para i-connect ang cable sa devices tulad ng computer, router, or switch. So in this picture, makikita nyo may dalawang wiring standards, T568A at T568B. Ito yung arrangement ng colored wire sa loob ng LAN cable. For T568A, ang order ng colors ay white, green, green, white, orange, blue, white, blue, orange, and white, brown, brown. While sa T568B naman is white, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, and white, brown, brown. Makikita sa picture kung paano naka-arrange yung 8 wires sa loob ng RJ45 connector. Importante na tama ang arrangement ng wires para gumana ng maayos ang network connection. At usually, T568B ang mas commonly used na wiring standard sa Ethernet LAN cables. Now, let's move on sa LAN cables. So, in this slide, makikita nyo ang dalawang types, the straight-through cable at crossover cable. First is the straight-through cable. Ang straight-through cable ay gumagamit ng same wiring standard sa both ends ng cable. Ibig sabihin kung T568B sa side 1, T568B din sa side 2. Makikita rin sa picture na ito na pareho ang arrangement ng wires sa dalawang sides. Ginagamit ito para mag-connect ng magkaibang devices like computer to switch, computer to router, or switch to router. So, next naman ay ang crossover cable. So, ang crossover cable ay gumagamit ng magkaibang wiring standard sa bawat end. Usually, T568A sa isang side at T568B naman sa kabilang side. So, makikita rin dito sa picture na magkaiba ang arrangement ng wire sa side 1 at side 2. Ginagamit ito para mag-connect ng magkaparehong devices tulad ng computer to computer or switch to switch. Makikita rin sa picture ang C80-5E Ethernet cable na isa sa mga common cables ginagamit sa LAN dahil mas mabilis, reliable at kayang mag-handle ng network data transmission. And that's the end of our presentation. Thank you for listening and I hope you learned something new today.